Well, everybody was surprised, Victoria and Christian. Kami sa minority wala na kasi lumalabas may narrative na alam namin kaya umalis kami na maaga. Eh alam mo naman Victoria, di ba, you've been covering the Senate. Siyempre, may caucus. Pag sinabing caucus ng majority, caucus ng minority, nung umaga, I don't know kung natunugan mo, nagpatawag si SP Cayetano ng caucus na all members, ibig sabihin minority at saka majority. Majority. Eh, pagdating ng mga bandang alas 4 o alas 3, alas 4, na-inform ako ng legis ko na, sir, ang majority na lang daw po magko-caucus. So, pagkatapos nga ng session, umalis na ako mga 6 o'clock. Meron din kasi akong dinner. Kaya umalis na ako. Tapos, lahat kaming minority. Di ba, alam mo naman yun, pag sinabing majority lang ang caucus, which is sabihin parang meeting lang sila closed door, eh sila lang yun. So, wala na po kami doon. Wala nang umalis na po lahat ng minority. Ano pang gagawin namin sa Senate, di ba, kung wala naman kaming business doon. So, sila po naiwan doon. Eh, pinapalabas ko agad na meron kaming plano, may ginawa kami. Hindi po, kasi kung nagpatawag po sila ng all members caucus po at kung natuloy po yung plano po, wala akong maging problema, wala pong umalis na maaga. Yun po yung totoo doon. Well, na-shock po kami. Siyempre, may mga staff pa po kami doon. Hindi lang naman po majority ang nandoon. May mga staff pa rin po ako naiwan doon. Yung mga members ng minority, may mga natao pa rin po doon. Natakot din naman po yung ilang mga staff namin dahil sa nangyaring putukan. Pangalawa, galing din po ako sa media, so nagko-cover din po ako. Ang media po, hindi naman po talaga battle-tested po yan. Ang trabaho lang po ng media ay coverage. Eh mabuti po sana kung yung mga media na nagko-cover doon, galing ng mga mga nag-cover na ng giyera, hindi na naman puputukan. So, maririnig mo yung sigawan, yung iyakan. It's because they were so shocked nung nangyari putukan. Delikado din naman ho yun. Yun sa amin. Tapos, ayun nga, yung first few hours, sinasabi na inatake po yung Senate ni Lusob. Then, after several hours, the following day, we got a clearer picture na may mga warning shots pala na galing sa loob. So, medyo nagulantang po ang lahat. Opo. Sir, umpisahan ko dun sa parang may insinuation na may alam kayo. Ano sa tingin nyo ang dahilan? Bakit kailangan sabihin yon na may alam yung ilang senador? Kasi po, wala na po kami doon eh. May nagpakalat. Di ko naman sinasabi po na galing sa majority. May nag-umpisa po niyan, I believe, sa social media. Hindi naman po galing sa mga senador, sa mga kasama namin sa majority, in fairness. May kumalat lang na, bakit wala ang minority? Nabasa po yun eh. Dumaan po yun sa wall ko eh. Bakit nasaan yung mga miyembro ng mga minority? Siguro sila yung nasa likod dito dahil wala sila or safe sila. Hindi po ganoon. Kaya ako nasabi dahil wala naman ho talaga. Ano pa ang gagawin namin doon? Makikichismis. At saka number 2, hindi naman po kami invited. Closed door po ang caucus, di po ba? So, ano pa hong gagawin namin doon? Nung umaga, willing naman ho ako myself, mag-attend po ako kung papatawag po ng SP, ng aming Senate President Cayetano. Attend po ako doon. Siyempre, susunod po ako doon. Sir, do you believe the Senate was under attack nung Wednesday? Nung una po, opo. Kasi ngayon lumalabas na sa mga picture na pati yung ombudsman, sabi nga na sinuspindi po ng temporary suspension si Sergeant Atarsa Plasca. Noong una po, talaga nagalit din ako. Sabi ko, ba't gano'n? Ba't nilulusob? Pero magulo, hindi ho malaman. Sinasabi ng NBI, first few hours din, wala kaming tao doon. Hindi kami. Sabi ko, sino? Tapos tinitignan ko yung mga videos. Kasi nasa dinner ako, yung aking chief of staff, si Jerry Covier, was the one who told me like, boss, inaatake ang Senado. So, sabi ko, sino? Sabi ko, hindi ko rin alam. Pero may mga armadong lalaki raw sa labas, mga naka-uniforme. Tapos ang gulo-gulo. Pero tinignan namin, inanalyze ko naman, yung mga Marines, may mga talagang contingent na Philippine Marines sa Senado. Tapos parang they were there to protect. Umakyat sila sa second floor yata or somewhere. Parang to protect, may tinuturo silang lugar na nakafocus sila na binabantayan na baka doon pumasok.
Eh sabi naman po ng NBI, may mga interviews din sa social media, sinasabi nila, may mga lumalabas, walang kaming tao doon, dito kami sa may GSIS, walang pumasok sa Senate. So, sobrang gulo, hindi maintindihan. Pagkatapos, yun na nga daw, yung mga putukan. Medyo nagkaroon lang ako ng linaw kasi, Victoria, nung dumating na yung mga soko, tapos minarkahan na, I think, madaling araw na yun, the following day na yun, may mga minarkahan yung mga soko, yung mga numbers sa floor. Mukhang yun yung mga basyo. Yan nakita ko, sabi ko, maraming basyo na galing sa loob. Di ba pag pumuputok tayo, Victoria, alam naman natin, pag pumutok tayo, yung basyo, siyempre malalaglag dyan sa tabi natin. So nakita ko yung mga basyo, sabi ko, siguro, sabi ko, nag-return fire, pumutok. Pero sabi ko, bakit kung, tapos sabi na nga na, warning shot daw. Sabi ko, ba't marami masyado? Parang 27 rounds naman itong warning shot na ito. So, yun yung naisip natin. And then, pero ongoing pa rin. Actually, mahirap magsalita kasi Victoria dahil wala pang report talaga na complete. I don't know kung nakakuha ka na ng complete report ng DILG and Senate. Kung ano talaga nangyari. Sino, kung nilusob ba talaga, may nagpaputok. Basta as far as I know right now, ang sinabi, ang para nagpaputok yata dito sa loob natin. Ika nga, nagbigay ng warning shot. Ang warning shot yata ang binigay ng Senate natin ng USA. Opo. And with these revelations, Senator, so far yung mga nababasa po ninyo mga interviews, mga bagong information, would you agree dun sa sentiments ng iba na maaaring stage planado po yung nangyari noong Wednesday para lang palabasin na makatakas o makalabas ng premises si Senator De La Rosa? May mga ganong narrative din po kasi on the other side. Binabasa ko nga po pareha, pero mahirap naman ho yung maggawa kagad ng conclusion. Siguro yung mga investigador na lang po natin na magsabi. Meron po ako sarili kong opinion, pero ayaw ko naman nung ilabas yung opinion ko. Tayo naman ho parang observer lang tayo dyan at saka miyembro po tayo ng Senado. Mahirap naman po sabihin na stage yung nangyari putukan. Pag gano'n ang sasabihin natin, pinapanigan ho natin yung kabila, di ko ba? Kaya ang maganda, pinakamaganda siguro tagala, let us wait siguro yung talagang, alam ko naman, mag-joint press ko naman siguro yung mga investigators natin, ang Senate po natin at saka DILG. I trust both parties naman. I trust the DILG. I trust po yung mga investigating body ng Senate para to come up with a report kung ano po talaga nangyari. Kasi at this point po, puro social media lang po nagsasalita po. Tapos, alam niyo naman siguro, Victoria and Christian, maraming fake news sa social media. Banat dito, banat doon. So, let us just wait for the proper investigating bodies. Total, nandiyan naman po sabi ni SP Cayetano, yung Senate mag-imbestiga. Si Secretary John Vic nagsabi mag-imbestiga yung DILG. So, let us just wait siguro yung results ng kanilang investigation. Then, that's the time that I will say siguro kung stage ba yan o hindi, o kung talagang under attack po ba yan. Balikan ko po yung nabanggit niyo kanina na tungkol nga po doon sa may mga nagpapalutang ng narrative na maaaring may alam na ang minority bloc bago pa nangyari yung insidente. Pero kahapon po mukhang pinaninindigan ng mismong Senate President Alan Peter Cayetano yung narrative na yon. If I can read lang po portion ng kanyang statement sa kanyang Facebook Live kahapon, sabi niya, kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaya kaysa sa buhay ng mga kasamahan po ninyo. Ano po ang inyong reaction doon, sir? Opinion niya po yun. Pwede po siya magsalita noon. Kahit sino naman po magsalita. Nung first few hours, sinasabi na nilusob na sila lahat. Karapatan mo naman ang lahat. They have their own opinions. Pero sa totoo po, wala pong narrative, wala pong planong ganon, wala pong lusubin. Hindi po namin talaga alam. Talagang wala kami idea. What I heard was like Senator Win was the last one who left the office, mga 7-something na ho. Kaya, I don't know, sinasabi na biglang nagkaputukan. Kaya, hindi masyado magulo eh. Kung titignan niyo talaga, kung ako ang tatanungin niyo, baka parang sinasabi na talagang nung umalis na yung nung isang miyembro ng minority tsaka nagkaroon ng putukan talagang parang hindi ko ayaw ko na magsalita pero lalabas din naman ho yan kung talagang ang may alam po ang minority o
wala ho talagang alam. Lalabas naman din ho Apo. talaga yan. Pero what does it say doon sa nangyari, Senator, na ang laki-laki po nung nangyari and yet parang ang pinalalabas ng liderato ng Senado, it seems like ang minority pa ang to put into blame doon sa nangyari dahil may ganung naratibo na alam nyo na palang mangyayari to pero bigla kayong umalis, bigla kayong nawala at parang kami pa ang nalagay sa alanganin. Well, alam niyo, sir, Christian and Victoria, let's just leave it to the public. Ika nga, yung mga na mag-isip po. Alright? Pero alam ko, alam niyo naman social media, di ho ba, at magulo. Lalo na pong nagdi-divide ang ating nation po ng ating bansa dahil sa mga issues po na ito. At pangalawa, sobrang nakakahiya po. I mean, nasa balita tayo, nasa headlines po tayo Oo ng nga po. international news. Tinatawagan ako ng mga kaanak ko. Sabi ko, hindi naman, nakalagyera na rito. Sabi ko, inatake yung Senate. How can they attack the Senate? Sabi ko, yun na nga eh. And then little by little, we're seeing na yung sinasabi na under attack, mukhang galing naman po yung putukan dito sa loob, yung 27 rounds po ng 9mm. Yes. I don't know. Gusto ko sana, ang tanong ko lang sana, kala Victoria, were you there? Nandun po ba kayo para siguro kahit paano nakunan po ninyo na ginapang po siguro mga cameraman ho ninyo yung Si Victoria po nandun. Oo, sir. bakbakan para nakita po ninyo na parang nakikita ko po pinalabas po, pinalayas po yata kayo. Hindi po kayo pinalapit doon sa area ng ng shootout. Usually po dapat. So yun nga po May napunan po ba yung inyong mga cameraman, Ma'am Victoria, na talagang may exchange of gunfire o nagpaputok lang po yung isang grupo? Opo. Sir, actually, nandun yung media. Yung OSAA, pinapalabas kami. Sabi nila, may aarestuhin sila. Pero kasi hindi malinaw kung ano yung nangyayari. So we had to be there para malaman. Yung pagpapaalis po ba sa inyo, pasensya na po kayo, Sir Christian, Ma'am Victoria, journalist din po ako, nag-cover po ako ng mga rally, nag-cover din po ako ng mga engkwentro sa Mindanao, napapasama po ako sa military operations, police operations, mga rin. Ang tanong ko lamang po kasi doon, di po malinaw, wala po akong makausap na media. Nung napaalis po ba kayo ng USAA, nagkakaputukan na o bago pa ang putukan? You're saying, Miss Victoria, kasi na pinapaalis kayo, may arrest rin sila eh. Was it before the putukan kaya kayo pinalis? Before the barilan, sir, pinapaalis na kami. Pero hindi yung forcefully talaga eh. Kaya yung members ng media, nandun kami the entire time, sir. Bago mag-start yung putukan, after nung putukan. Kaya sir, ang tanong ko lang din po, meron bang lapse ang OSAA, ang security ng Senado sa ganyang sitwasyon na kung meron silang aarestuhin, hinayaan pa rin nila yung civilians na nandoon sa loob, nandun pa rin sa loob ng Senado yung mga senador. Meron po ba kayong nakikitang pagkukulang dyan? Ang nakikita po dyan ngayon, dapat hayaan ho nila para meron po silang ebidensya na talagang, ito nilusob tayo. Kung ako lang po ang tatanungin, kung ako po yung media, sasabihin ko, hindi, bakit mo ako papalayasin? Member ako ng Senate Press Corps. Dapat may karapatan akong kunan ko kayo, kunan ko nangyayari. Dapat kung ako ho yung cameraman o ako pong member ng media doon, papanindigan ko, awayin ko na ako kung sino man, sabihin ko, teka muna, may ID ako ito. Kasi nag-cover din ako, Victoria, sa mga Defense Press Corps. Pag may mga bakbakan, sinasama kami ng military, sa mga pulis, nag-cover ako ng Manila Police District, Quezon City, Southern Police, ang tagal kong police report. Pinapasama naman kami. Pag sinasabi, tabi lang kayo, yung bakbakan sa Basilan, hinayaan lang kami ng military para makita talaga yung ginagawa na kasi parang proof din yun na sumusunod sila sa alituntunin ng ating military. Pumapayag na sila ngayon para hindi sila makasuhan ng human rights violations, gano'n. Pero pag may ginagawa kang illegal, hindi ka talaga ipapasama, di ba? Para itago nila. Yun yung sinasabi. Kaya nagdududa din ako, pinalis nila yung Senate Press Corps bago mangyari at mayroon silang arestuhin. Dapat hinayaan nila na mayroong black and white. Ngayon, nagkakaproblema tuloy, di ba? Pero kung kasama kayo doon, talagang nakita ninyo, uno talaga nagpaputok. Kayo pa mismo magre-report live na unang nagpaputok noong kabila po. Ito, may tama yung mga salamin natin, etc., etc. They at least safe sila. So sana, this will serve them a lesson, yung ating USAA, yung mga
nahayaan yung press corps na yan, yung Senate press corps, Senate media nag-cover, na kumuha ng mga videos na mag-report para makita natin. Ngayon, ang problema, sinasabi, CCTV na lang. Nasaan yan? Wala pa naman lumalabas. Di po ba? Wala nga raw po daw CCTV, sir, na showing yung OSAA saka yung Marines. Is that even possible? Oo. And hindi ko na masagot kasi bago lang ako dyan, Victoria and Christian sa Senate. Pero ako, my point of view, yung in-explain ko kanina, tinatanong ko sa inyo na as a journalist before, usually pag nagko-cover, pag member ka ng press corps, dapat hayaan ka. You can cover wherever place, except yung pag may mga caucus, hindi ka po pwede. Naintindihan ko yun. Pero yung mga gagaya na gano'n, mga hearing, ano bang silbi ng isang press corps kung hindi ka na papayagan mag-coverage, baka gala, di ba, sa building na yan, trabaho mo yan, report what is happening as a journalist, as a member of the press corps, trabaho mo na you report what is happening in the Senate, particularly kung asay ka sa Senate. Kabilang na dyan yung mga putukan, barilan, whatever, what have you. Pero kung papaalisin ka, teka mo na may huhulihin ka, the more dapat isama, hali kayo, para makita yung sinong huli na, ito tatangka talaga silang pasukin tayo, sige, nandiyan kayo. At the same time, it's also to protect them. Siyempre, mag-isip kung talaga atakin ng NBI, may media doon, no? Siyempre, magdadalawang isip din yung lulusog. Teka, makukunan tayo ng media. Live ito. Magdadalawang isip din yun eh. Kung ba't nila naisip lahat ito? Sir, yung, dahil nga nagko-cover din po kayo before, sir, yung 27 rounds, do you think excessive yun? Or warranted naman yun given the situation? As warning shot po, sobra naman na ho yun. Sobra namang warning shot na 27 rounds po yun. Ako po, pumuputok po ako. Alos isang magazine na po yun. Isang clip po ng MP5 po is 30 rounder po eh. Sobra-sobra na. Tatlo na lang tinira. Ang alam ko po, warning shot, 1-2 rounds. Di ba pa, kung automatic po yun, pag isang pisil po, 3 rounds po ang lumalabas. Pag single shot naman po, sapat na siguro yung 1, 2, 3. Dapat din po titignan din yung kabila, yung putukan nila doon sa GSIS. Sana pinuntahan din po ng SOC o USIS building kung sinasabi na may inkwento. Pumunta ko kaagad doon ang SOCO sa kabilang building para titignan nila dahil sabi nila may kaputukan Just to sila kabarilan. counter-check din. Sana po. Tapos di po ba, ang tanong din natin, Victoria, ang sinasabi ng GSIS, ang may susi lang na papasok doon sa access sa GSIS. Senado daw. O sana binuksan na rin ng pinapasok doon yung ika nga SOCO. Nasaan na? Bakit nila pinapasok dito? Para makita din talaga doon ilang basyo ng baril din ang nandoon sa kabila. Di po ba? Makikita naman yan lahat. Makikita din naman yan, Victoria, ng mga SOCO kung yung mga tama sa salamin, yung mga butas doon, galing sa kabila ang putok or galing sa atin, makikita na. Kaya sabi ko, let us wait siguro for the investigation, for the result of the investigation. Kasama na dyan ang SOCO. Opo. One last na lang siguro, sir, very quick lang po. Magko-convene ang Senate on Monday as an impeachment court. Ano po ang pwedeng asahan? Well, yun na lang kung asahan natin na magko-convene tayo. We're ready. Actually, yung aking pong pinadry clean ko na po yung aking robe nung isang araw pa ko. Ngayon, nandun na po sa office ko. So, base po sa sinabi ni SP Cayetano na i-convene niya po. So, ready naman ho tayo. Today po, magbabasa-basa po ako ng mga articles of impeachment. Kahapon po, nire-review ko po yung impeachment trial po ni Justice Corona. Tinitignan-tignan ko po kung ano ho bang mga sinasabi doon, lalo na yung mga legal luminaries po. Tapos yung mga veterano po natin ng mga senador, ano po yung mga questions po nila, how they raise it, sila Senadora Miriam, Senador Enrile, yung mga abogado po doon. Tinitignan ko, parang hindi po ako magmukhang tanga na tatayo ka pa doon, salita ka na salita. Tapos hindi mo naman pa alam, nakakahiya, pinapanood ka. Looking forward po on Monday for that. Pilipino ang manonood, pati po mga foreigner po manonood po sa atin. Sir, last na lang po talaga. May ugong-ugong na may kudeta na naman daw sa Monday. Anong nakukuha niyo po information? Victoria, wag mo na akong tanungin yan. Ako, tinanong ako, napahiya tuloy ako. Lagi ako sasabing, wala. Meron pala, hindi naman ako nasama. So, honestly, hindi naman ako sinama ngayon na naman. Kung meron, sana naman isama niyo ako dyan. Opo, para alam naman.
Abangan na lang Actually, natin. may nagtanong sa ABS, GMA, a few days before. May kudito ako. Tapos nung umaga, di ba, kasama pa kami ni Sen. Lawrence. Sabi ko, wala akong alam. Sabi ko, I don't think. Tapos nakakahiya na mag-impeachment tayo. Tapos bigla magpapalit na leadership. Anong isipin na to? Ganun pa yung statement ko si Senadora Lawrence. Sabi niya, wala. Ang iba yung pinag-uusapan namin tungkol sa foreign relations. So, tanungin mo na naman ako, baka mapahiya na naman ako. Wala. Abangan na lang natin yung Lunes. Yes, Apo. wala akong alam. Tanungin mo na lang ako bukas sa Lunes ng mga Sige, alas 5. sir. Tanungin kita.